Pirmahan mo na ang mga papel na yan, Hailey. Sawang-sawa na akong mag-alaga sa isang asawang wala nang ibang alam gawin kundi ang maging pabigat at magkalat ng dumi sa bahay na ito. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng pag-aalinlangan. Malamig pa ito sa hanging dala ng paparating na bagyo sa labas ng kanilang maliit na apartment sa Manila. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Hailey ang isang mainit na mangkok ng espesyal na adobo. Ito ang paboritong ulam ni Marco. 3 oras niyang pinaghirapan iyon sa kusina. Tinitiis ang matinding pangangalay at pamamanhid ng kanyang mga binti, na hindi na muling nakaramdam ng sahig mula noong gabing nagbago ang lahat. Ang bawat sangkap ay hinaluan niya ng pag-asa, pag-asang sa kanilang 3 anibersaryo. Muling mapapangiti ang asawa at maaalala nito ang mga pangako nila sa isa't isa. Ngunit ang mangkok na puno ng pagmamahal ay unti-unting nanginig sa kanyang mga kamay. Ang amoy ng toyo at tsuka na kanina lang ay masarap sa ilong, ngayon ay tila nakakasuka na dahil sa pait ng mga salitang narinig niya. Marco, anong ibig mong sabihin? Ang tinig ni Hailey ay halos isang bulong, nanginginig, parang isang mitya ng kandila na malapit ng hipa ng hangin. Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako para sa'yo. Akala mo ba ay magtatagal ako sa ganitong setup? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa bibig ni Marco habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Hailey, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang mga binti mo. 3 taon na. Hailey, 3 taon na akong nakatali sa isang babaeng hindi man lang makatayo para pagsilbihan ng asawa niya. I deserve a real wife, not a broken doll in a wheelchair. Sa likod ni Marco, bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Aling Rosa, ang biyanan ni Hailey. May dala itong maleta, ang maleta ni Hailey. Marahas itong binitawan ng matanda sa harap ng manugang, dahilan para magsabog ang ilang piraso ng kanyang lumang damit. Tama ang anak ko, Hailey, matabang na sabi ni Aling Rosa habang nakapamewang. Masyado ka nang naging pasanin. Ang totoo niyan, matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Huwag mo nang pahabain pa ang drama mo dahil hindi natatalab sa amin ang mga luha mo. Hindi makapaniwala si Hailey. Ang puso niya ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat tibok nito ay nagdadala ng hapdi na gumuguhit hanggang sa kanyang lalamunan. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang kasunod nito. Pumasok sa eksena ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling pulang damit, si Chloe. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels ay tila pagtapos sa dangal ni Hailey. Humilig si Chloe sa balikat ni Marco at ngumiti ng may pagkaapi. Honey, tell her the truth para naman hindi siya mukhang kawawa na umaasa pa, ani Chloe sa tunong ng uuyam. Humarap si Marco kay Hailey. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Gusto mo ng katotohanan? Sige, pinakasalan lang kita dahil sa insurance money na nakuha mo pagkatapos ng aksidente. Ang perang yon ang nagpatayo ng negosyong tinatamasa ko ngayon. At ngayong ubos na ang pera at mayroon na akong Chloe na mas mayaman at mas maganda sa'yo, wala ka ng silbi. Napasinghap si Hailey. Ang mangkok ng adobo ay tuluyang dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika ay tila simbolo ng kanyang sariling pagkatao na nagkadurog-durog sa paanan ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Ang mainit na sarsa ay tumalsik sa kanyang manhid na mga binti, ngunit hindi niya nararamdaman ang init ng pagkain. Ang nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig ng pagtataksil. At isa pa, dagdag ni Marco, lumapit siya at bumulong sa tenga ni Hailey. Isang bulong na mas nakamamatay kaysa sa anumang sigaw. Noong gabing na aksidente tayo, hindi ikaw ang nagmamaneho, Hailey. Ako ang may kasalanan. Ako ang nakatulog sa manibela.
Pero hinayaan kong maniwala ang lahat na ikaw ang nagkamali dahil alam kong ikaw ang sasalo sa akin. You were so stupid to protect me. And look at where you are now, paralisado at itinatapon. Ang pangalawang shock na ito ay tila isang kidlat na tumama sa utak ni Hailey. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtanggap niya ng sisi sa harap ng batas, ang pagkawala ng kakayahan niyang lumakad para lamang iligtas ang buhay at dangal ni Marco. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hayop ka, Marco! Unggot ni Hailey. Ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na parang talon sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang dibdib ay kumakapa ng hangin, tila nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Bakit? Dahil ang mundong ito ay para sa mga malalakas, hindi para sa mga lumpong tulad mo. Sagot ni Marco bago siya senyasan ng kanyang ina. Walang awang hinawakan ni Marco ang wheelchair ni Hailey at itinulak ito patungo sa pintuan. Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan sa labas, inihagis ni Marco ang kanyang maleta sa putikan. Huwag ka nang babalik dito at huwag mo nang tangkaing gamitin ang apelyido ko. Mula ngayon, wala ka ng koneksyon sa amin. Huling sabi ni Marco bago marahas na isara ang pinto. Naiwan si Hailey sa gitna ng kalsada. Ang malakas na patak ng ulan ay humahampas sa kanyang balat. Nilalamig ang kanyang buong katawan hanggang sa buto. Ang kanyang wheelchair ay nabaon sa malambot na putik, dahilan para mawalan ito ng balanse at tumumba. Sumubsob ang mukha ni Hailey sa maruming tubig ng baha. Sinubukan niyang itukod ang kanyang mga kamay, ngunit ang panghihina ng kanyang puso ay tila humigop sa lahat ng kanyang lakas. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahalo sa kanyang mga luha. Pilit na hinuhugasan ang 3 taon ng pagtitiis na nauwi sa wala. Nakahiga siya doon, mag-isa, sa gitna ng kalsada ng Manila kung saan walang sino man ang lumingon sa kanya. Ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay tila mga bituin na napakalayo at hindi niya kayang abutin. Ang bawat hininga niya ay puno ng pait at pagsisisi. Bakit ba ako naging ganito kamartir? Bakit ba ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin, ang siya palang magbabaon sa akin sa hukay ng kawalan? Sa gitna ng kanyang paghihingalo sa sakit ng kalooban, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang pares ng sapatos na hindi nababasa ng putik ang huminto sa harap ng kanyang mukha. Ngunit ang pandinig ni Hailey ay unti-unti nang nawawala. Tanging ang tunog ng sarili niyang basag na puso ang kanyang naririnig. Hanggang kailan ako mananatiling nakasubsob sa putikan habang sila ay nagtatawanan sa loob ng bahay na ako ang nagpundar? Mayroon pa bang bukas para sa isang babaeng ni hindi makatayo sa sarili niyang mga paa? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa katawan ni Hailey ay tila libu-libong karayom na gustong tumagos sa kanyang balat. Ang putik ay pumasok na sa kanyang mga kuko, sa kanyang damit, at maging sa kanyang bibig. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang masidhing sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang lamig na hatid ng bagyo. Sinubukan niyang iangat ang kanyang katawan gamit ang mga siko. Ang bawat paghatak niya sa kanyang sarili sa magaspang na aspalto ay nag-iiwan ng gasgas sa kanyang mga braso, ngunit kailangan niyang gumalaw. Hindi siya pwedeng mamatay sa gitna ng kalsada na parang isang basurang itinapon. Ngunit ang kanyang mga binti, ang mga binting naging sakripisyo para sa isang lalaking walang utang na loob, ay tila 2 mabigat na troso na humihila sa kanya pababa sa dilim. Diyos ko, tulong! Ang kanyang tinig ay nilamon ng dagundong ng kulog. Ang paningin ni Hailey ay unti-unti nang nagdidilim at ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong mga tuldok na lamang. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang pares ng nakasisilaw na puting ilaw ang dahan-dahang huminto ilang metro mula sa kanya. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay malumanay, isang marangyang tunog na hindi nababagay sa maduming kalsadang kinapasadakanan niya. Isang pintuan ang bumukas at sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, narinig ni Hailey
Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa tubig. Mabilis, direkta, at puno ng pagmamadali. Isang malaking payong ang sumilong sa kanya at sa isang saglit, natigil ang hagupit ng ulan sa kanyang mukha. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Miss, Miss, can you hear me? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Iminulat ni Hailey ang kanyang mga mata ng bahagya. Isang lalaki ang nakaluhod sa putikan sa harap niya. Kahit sa gitna ng dilim, bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng emosyon, malayo sa mga matang puno ng puot na huling nakita ni Hailey kay Marco. Ito si Ethan Stewart. Hindi siya nag-atubiling madumihan ang kanyang mamahaling suit. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang babaeng tila pusa na basang-basa at nanginginig sa sakit. Hindi na nakasagot si Hailey. Ang tanging nagawa niya ay ang humawak sa manggas ng lalaki. Isang mahigpit na kapit na tila nagsasabing, "Huwag mo akong iwan." Walang sabi-sabing binuhat ni Ethan si Hailey. Ang pagkakabuhat nito ay maingat. Parang isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Hailey na may isang taong nagpapahalaga sa kanyang bigat. Hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang buhay na kailangang iligtas. Pagpasok sa loob ng sasakyan, bumalot sa kanya ang init ng heater. Kumuha si Ethan ng isang makapal at malambot na blanket mula sa likod at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Hailey. Ang bawat galaw ni Ethan ay puno ng paggalang at pag-iingat. "You're safe now. I'm taking you to the hospital. Just stay with me, okay? Don't close your eyes." Malumanay na sabi ni Ethan habang sinisimulang patakbuhin ang sasakyan. Naramdaman ni Hailey ang dahan-dahang pagdaloy ng init sa kanyang naninigigas na mga kalamnan. Ngunit ang kanyang isip ay bumabalik sa kanyang pagkabata. Sa mga panaginip ng isang pamilyang nawala sa kanya bago pa niya maalala ang kanilang mga mukha. Ang tanging pangalang palaging bumabalot sa kanyang puso sa tuwing siya ay natatakot ay lumabas sa kanyang mga labi sa isang mahinang ungot. "Vina. Ang pangalan ko ay Vina." Sa sandaling mabanggit niya ang pangalang iyon, tila huminto ang mundo para kay Ethan. Napahigpit ang hawak niya sa manibela at sandaling nilingon ang babaeng unti-unti nang nawawalan ng malay sa kanyang tabi. Inayos ni Ethan ang blanket na nakabalot kay Hailey dahil ito ay bahagyang nahulog mula sa balikat nito. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw sa loob ng sasakyan, nakita ni Ethan ang isang bagay na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Sa likod ng leeg ni Hailey, malapit sa kanyang buhok, ay may isang maliit na marka, isang birthmark na hugis bulaklak ng jasmine. Ito ang markang iginuhit sa bawat alaala ng pamilya Stewart sa loob ng 2 dekada. Ito ang markang hinahanap ng kanyang mga pinsan, ang 3 makapangyarihang kapatid na Stewart, sa bawat sulok ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Ethan habang ang kanyang hininga ay nagiging mababaw. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang inilalapit ang kamay sa markang yon, tila tinitiyak kung ito ay totoo o isang ilusyon lamang dala ng pagod. Hindi maari. Bulong ni Ethan sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat at hindi maipaliwanag na saya. "Vina, is it really you?" Ngunit wala nang pandinig si Hailey. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa pagod at trauma. Iniwan siyang walang malay sa bisig ng tadhana na matagal na siyang hinahanap. Ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa loob ng sasakyang yon, ang malamig na gabi ay napalitan ng isang apoy ng pag-asa na magpapabago sa lahat. Hindi amoy ng maruming estero o malansang ulan ang gumising kay Hailey. Sa halip, isang banayad na halimuyak ng puting rosas at mamahaling insenso ang dahan-dahang humaplos sa kanyang kaisipan. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay hindi na ang basang-basahan mula sa kalsada, kundi isang malambot at mainit na seda
na tila yakap ng isang ina. Dahan-dahang iminulat ni Hailey ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa loob ng silid ay hindi masakit sa paningin. Ito ay nagmumula sa isang marangyang chandelier na kumukutitap sa kisame na kasing taas ng isang katedral. Sa isang sandali, inakala niyang siya ay pumanaw na at nasa kabilang buhay na, dahil ang ganitong karangyaan ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang mundong puno ng hirap at pasakit. Gising na siya. Ang mahinahong boses ni Ethan ang nagpabalik sa katinoan ni Hailey. Nakaupo ang lalaki sa gilid ng kanyang kama. Ang muka ay bakas pa rin ng pag-aalala, ngunit may halong ginhawa. Ngunit hindi lamang si Ethan ang nasa loob ng silid. Sa paanan ng kanyang kama, nakatayo ang tatlong lalaking tila mga estatwa ng kapangyarihan. Sila ay matatangkad, nakasuot ng mga suit na tila gawa sa pinakamahal na tela, at may mga mukhang tila iginuhit ng isang dalubhasang pintor. Ngunit ang nakapagtataka kay Hailey ay ang kanilang mga mata. Puno ang mga ito ng luha, isang kahinaang hindi mo aakalain sa mga taong mukhang nagpapatakbo ng mundo. Sino? Sino kayo? Nasaan ako? Nauutal na tanong ni Hailey. Sinubukan niyang umupo, ngunit agad siyang dumaing nang maramdaman ang matinding kirot sa kanyang mga binti. Ang paalala ng kanyang kapansanan ay tila isang malamig na tubig na nagpabalik sa kanya sa masakit na realidad. Lumapit ang pinakamatanda sa tatlo, si Liam Stewart. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Hailey. Huwag kang matakot. Maliit na kapatid. Narito ka na sa iyong tahanan. Ako si Liam, ang iyong kuya. Napako ang tingin ni Hailey sa lalaki. Kuya, wala akong pamilya. Ako ay isang ulila na itinapon sa kalsada, hindi Vina. Sabat naman ni Alexander, ang pangalawang kapatid na may mas matapang na anyo, ngunit ngayon ay tila isang batang gustong umiyak. 20 taon ka naming hinanap. Ang markang yon sa likod ng iyong leeg, ang iyong mga mata. Ikaw ang aming nawawalang prinsesa. Ikaw si Venus Stewart. Umiling si Hailey. Ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy. Ang ideya na siya ay isang Stewart, ang pamilyang tila mga Diyos sa lipunan ng Pilipinas, ay masyadong malayo sa katotohanan ng kanyang buhay bilang biktima ni Marco. Hindi maaari. Kung ako ay isang Stewart, bakit ako nagdusa? Bakit ako hinayaang malumpo at bastusin ng ibang tao? Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding dusa. Nasaan kayo noong kailangan ko ng proteksyon? Nasaan kayo nung itinapon ako sa ulan na parang basura? Ang bawat salita ni Hailey ay tila isang sampal sa tatlong magkakapatid. Lumuhod si Gabriel, ang bunso sa mga kapatid na Stewart, sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang kanyang kamay. Marahan niyang hinaplos ang mga kalyo sa palad ni Hailey, ang mga markang nakuha niya sa pagtatrabaho ng husto para suportahan si Marco habang ito ay nagsisimula pa lamang. Patawarin mo kami, Vina. Bulong ni Gabriel habang ang kanyang luha ay pumatak sa kamay ni Hailey. Patawarin mo kami dahil naging huli ang aming pagdating. Pero isinusumpa ko mula sa araw na ito, walang sino mang makakahawak kahit sa dulo ng iyong buhok. Ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, isang mahinahong katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang matandang butler ng pamilya. May dala itong isang pilak na tray na naglalaman ng isang envelope. Sir Liam, ang resulta ng mabilisang DNA test mula sa laboratorio ay narito na, ulat ng butler. At may isa pa pong mahalagang balita. Isang babaeng nagngangalang Chloe ang nasa labas ng gate. May dala siyang kalahati ng laket ng pamilya at ipinagpipilitang siya ang nawawalang anak ni Don Stewart. Tila tumigil ang paghinga ni Hailey nang marinig ang pangalang Chloe. Ang babaeng kumuha ng kanyang asawa, ang babaeng tumawa habang siya ay itinutulak
mula sa kanyang wheelchair. Kinuha ni Liam ang envelope, ngunit hindi muna ito binuksan. Tumingin siya kay Hailey, pagkatapos ay kay Ethan. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit at anumang sandali ay maaring maputol. "Chloe?" Ulit ni Alexander. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Paano niya nakuha ang locket? At paano niya nalamang naghahanap kami ngayon? Lumingon si Hailey sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang puso ay muling kinakabahan. "Ang locket ko. Kinuha yun ni Marco noong isang buwan. Sabi niya ay ipapaayos niya ang lock, pero hindi na niya ibinalik sa akin." Isang madilim na aura ang bumalot sa mga kapatid na Stewart. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ang telepono ni Ethan ay tumunog. Isang mensahe ang natanggap niya na nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. "Hindi lang si Chloe ang narito," sabi ni Ethan habang nakatingin sa screen ng kanyang phone. Kasama niya si Marco at ang sabi nila, may dala silang ebidensya na ang babaeng iniligtas ko kagabi ay isang impostora na nagpapanggap lamang na si Venus Stewart para makakuha ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Hailey. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagtatangkang patayin siya sa kalsada, sinusundan pa rin siya ni Marco at Chloe upang agawin ang huling pag-asang mayroon siya. Yung babaeng nasa loob, isang mapagpanggap iyan, magnanakaw siya ng pagkatao at balak niyang limasin ang kayamanan ninyo. Ang boses ni Marco na nanggagaling sa intercom ng gate ay parang isang lason na mabilis na kumalat sa loob ng marangyang silid. Para kay Hailey, ang tinig na yon ay isang hagupit ng latigo na muling nagpabukas sa kanyang mga sariwang sugat. Ang kanyang mga daliri ay agad na napakapit ng mahigpit sa mamahaling seda ng kumot, na tila ito lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya para hindi tuluyang lamunin ng takot. Sa labas ng gate, sa ilalim ng ambon, nakatayo si Chloe na tila isang kawawang biktima. Suot niya ang isang puting dress na basang-basa. Pilit na ipinapakita ang kanyang kahinaan habang hawak-hawak ang kalahati ng gintong locket. Sa tabi niya, si Marco ay mukhang isang kagalang-galang na lalaki na kunwari ay nagmamalasakit lamang sa pamilya Stewart. "I am the real Vina," sigaw ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati na sapat na para maniwala ang sino mang hindi nakakakilala sa kanya. "Ang babaeng iniligtas ninyo ay dating katulong sa bahay namin. Ninakaw niya ang mga alaala ko at ang kwintas ko bago siya tumakas." Sa loob ng silid, ang mga kapatid na Stewart ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay tila naging bato sa tindi ng tensyon. Si Liam, ang panganay, ay dahan-dahang lumapit sa bintana upang tanawin ang mga tao sa labas. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, sapat na para mamuti ang kanyang mga kasukasuan. "Chloe," bulong ni Hailey. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pangamba. "Pati ba naman ang pagkatao ko kukunin ninyo pa rin?" Mabilis na lumapit si Ethan sa tabi ni Hailey at hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Ang init ng palad ni Ethan ay tila isang kuta na nagbibigay ng panandaliang proteksyon sa gitna ng baha ng kasinungalingan. "Huwag kang makikinig sa kanila, Hailey. Alam namin ang katotohanan." Ngunit sa labas, hindi tumitigil ang dalawa. Inilabas ni Marco ang isang folder ng mga dokumento at itinaas ito sa harap ng security camera. "Mayroon akong medical records dito. Si Hailey ay may sakit sa isip. Isang schizophrenic na naniniwalang siya ay isang prinsesa. Huwag kayong magpaloko sa mga luha niya." Isang matalim na pait ang gumuhit sa dibdib ni Hailey. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Ito ang lalaking pinaglingkuran niya. Ang lalaking inako niya ang lahat ng kasalanan. Ngunit ngayon ay handang baluktutin ang lahat ng katotohanan para lamang ilubog siya sa putikan. "Hailey, tumingin ka sa akin." Utos ni Alexander sa isang seryosong tono. "Mayroon ba silang ebidensya na maaring makasira sa'yo?" "Ang locket," sagot ni Hailey.
Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Iyon lang ang tanging ebidensya ng aking nakaraan. At hawak nila yon ngayon. Ang lakit na yon ang nagsasabi kung sino talaga ako. Dahan-dahang kinuha ni Liam ang DNA result mula sa tray ng butler. Ang envelope ay parang isang hatol ng kamatayan o ng buhay. Sa sandaling ito, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat hininga ay naririnig. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababadya ng bagyo. Binuksan ni Liam ang envelope. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. Binasa niya ang nilalaman nito at unti-unting nangunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat habang mabilis na binabasa ang bawat linya ng ulat. Liam, anong sabi? Tanong ni Gabriel. Hindi na makapaghintay sa sobrang kaba. Hindi agad nakasagot si Liam. Tumingin siya kay Hailey. Pagkatapos ay sa screen ng intercom kung saan nakikita si Chloe na umiiyak at ipinapakita ang locket. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha ni Liam. Isang halong galit, pagkalito, at matinding pagdududa. Ang sabi sa resultang ito, panimula ni Liam, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang DNA sample na nakuha kay Hailey ay may 79% tugma sa pamilya Stewart. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa mga kapatid. Ngunit hindi natapos doon ang sasabihin ni Liam. Pero may problema. Dagdag ni Liam habang inilalabas ang isa pang piraso ng papel mula sa envelope. May kalakip na note dito mula sa laboratorio. May isa pang nagpadala ng DNA sample kaninang umaga gamit ang pangalan ni Venus Stewart at ang resulta nito ay 79% ring tugma sa atin. Napasinghap ang lahat. Paanong magkakaroon ng dalawang Vina na parehong tugma ang DNA? Imposible! Sigaw ni Alexander. Isa lang si Vina. Ibig sabihin, bulong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa screen sa labas. May nagmamanipula ng mga resulta sa loob ng laboratorio at ang taong iyon ay kasabwat ng mga nasa labas. Sa sandaling iyon, ang pinto ng mansion ay bumukas ng marahas. Ang ingay ng pagtama ng pinto sa dingding ay nagpatahimik sa lahat. Pumasok ang head of security. Ang muka ay maputla. Sir Liam, hindi na namin sila mapigilan. May dala silang mga media at reporters sa labas. Ipinagsisigawan nila na kinidnap ninyo ang tunay na Venus Stewart at isang impostora ang itinatago ninyo rito sa loob. Tumingin si Hailey sa kanyang mga binti na hindi pa rin makagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga boses na pilit siyang binubura sa mundo, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Ang kanyang mga kaaway ay hindi lang basta nandyan para mang-api. Nandyan sila para tuluyang nakawin ang kanyang buong pagkatao sa harap ng buong mundo. Bawat butil ng pawis na namumuong sa noo ni Hailey ay tila isang saksi sa kanyang pagdurusa. Ang puting silid na kinaroroonan niya, na puno ng mga makabagong kagamitan para sa physical therapy, ay tila isang arena kung saan kalaban niya ang sarili niyang katawan. Ramdam niya ang matinding panginginig ng kanyang mga braso habang nakahawak ng mahigpit sa dalawang bakal na bar. Sinusubukan niyang itayo ang kanyang bigat, ngunit ang kanyang mga binti ay tila dalawang mabigat na kadena na ayaw kumawala sa sahig. Sa gilid ng silid, hindi maalis ni Ethan ang kanyang tingin sa babaeng pilit na bumabangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Nakikita niya ang bawat pag-igting ng mga panga ni Hailey, ang bawat pagpikit nito dahil sa hapdi, at ang bawat luhang pilit nitong hindi pinalalabas. Lumapit si Ethan, hindi para buhatin si Hailey, kundi para maging sandigan nito. Huwag mong madaliin, Hailey. Ang bawat sentimetro ng pag-angat mo ay isang tagumpay na laban sa kanila, malumanay na sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na silid. Isang matinding panginginig
ang dumaan sa buong katawan ni Hailey hanggang sa tuluyan siyang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay muling bumagsak sa malambot na pading ng sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa foam ay tila isang malakas na paalala ng kanyang kahinaan. Yumuko si Hailey, hinayaan ang kanyang mahabang buhok na tabunan ng kanyang mukha na ngayon ay basa na ng pawis at luha. Bakit ang hirap? Bakit ganito kasakit? Hikbi ni Hailey. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa sahig. Para akong nawawala at paulit-ulit na nasasaktan. Kahit pilit akong bumabangon, dahan-dahang lumuhod si Ethan sa harap niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang isang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa mukha ni Hailey. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ni Hailey ang init ng hininga ni Ethan at ang banayad na amoy ng sandalwood na nagmumula sa lalaki. Sa loob ng 3 taon, ang tanging nararamdaman ni Hailey ay ang marahas na pagtulak ni Marco. Ngunit ang haplos ni Ethan ay puno ng paggalang na tila ba siya ay isang mamahaling sining na hindi dapat mabahiran. Inangat ni Ethan ang baba ni Hailey. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ka inutil. Ang mga taong sumira sa'yo, sila ang may kapansanan. Kapansanan ng kaluluwa. Tumingin ka sa akin, Hailey. I will be your legs until you can walk. I will be your shield until you can fight. Isang kakaibang kuryente ang dumaan sa puso ni Hailey. Ito ang kilig na akala niya ay namatay na noong gabing na aksidente siya. Ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay maganda sa kabila ng iyong mga pilat, na natili silang magkatitigan ng ilang sandali. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagsasama sa isang tahimik na pangako. Ngunit ang katahimikan ng kanilang mundo ay muling binasag ng isang balita. Pumasok si Gabriel sa therapy room, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng isang live na balita sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Tingnan ninyo ito, utos ni Gabriel. Sa screen, makikita si Chloe na nakasuot ng itim na damit, mukhang nagdadalamhati sa harap ng mga reporter. Katabi niya si Marco na kunwari ay umaalalay sa kanya. Inilabas ni Chloe ang kalahati ng locket at isang lumang notebook, isang diary na pamilyar kay Hailey. Ito ang diary ko noong bata pa ako. Pagsisinungaling ni Chloe sa harap ng kamera, ang kanyang mga luha ay tila mga kristal na sadyang inihulog para sa simpatya. Dito nakasulat ang lahat ng alaala ko sa Stewart Mansion. Ang babaeng itinatago nila ay kinuha ang diary na ito at pinag-aralan ang buhay ko para nakawin ang aking pamilya. Napahawak si Hailey sa kanyang dibdib. Ang diary ko, ang diary na isinulat ko noong mga panahong ako ay nag-iisa at nangungulila. Paano nila nakuha yon? Naiwan mo yon sa ilalim ng kama ninyo sa lumang apartment, Hailey? Sagot ni Marco sa video, na tila ba direktang kinakausap ang asawa. Akala ko ay basura ito, pero nang mabasa ko ang nilalaman, doon ko nalaman na ang babaeng pinakasalan ko ay isang mapanlinlang na manggagantso. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang lason na direktang tumatama sa dangal ni Hailey. Ngunit hindi doon nagtapos ang pasabog ng mga taksil. Dahil sa ebidensyang ito, patuloy ni Chloe, nagsampa na kami ng formal na reklamo sa korte para sa identity theft at kidnapping laban sa pamilya Stewart. At bukas, ipapakita ko sa buong mundo ang isa pang ebidensya na hindi ninyo matatanggihan, isang testigo na magpapatunay kung sino ang tunay na Vina. Nanginig ang buong katawan ni Hailey. Isang testigo? Sino ang maaring tumestigo laban sa kanya? Isang matinding takot ang lumamon sa kanya nang maalala niya ang matandang yaya na nag-alaga sa kanya noong siya ay itinapon sa ampunan. Kung nahanap ni na Marco ang matandang iyon at binayaran para magsinungaling, tuluyan nang mabubura ang kanyang pagkatao. Tumingin si Hailey kay Ethan.
Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tulong. Ang unang hakbang na ginawa niya kanina ay tila nawala ng saysay. Habang sinusubukan niyang buuin ang kanyang sarili, ang kanyang mga kaaway ay abala sa paghuhukay ng kanyang libingan. Tila ako ay isang multo na nanonood sa sarili kong libing. Ang bawat salitang lumalabas sa telebisyon, ang bawat peking luha ni Chloe, ay tila mga pala ng lupang itinatapon sa aking pagkatao hanggang sa hindi na ako makahinga. Sa loob ng malawak na library ng mga Stewart, nakaupo si Hailey sa kanyang wheelchair, nakatitig sa isang lumang litrato ng isang batang babae na may hawak na manika. Iyon ang tanging alaala ng kanyang kamusmusan na ibinigay sa kanya ni Liam. Ngunit ngayon, kahit ang mukhang iyon ay tila hindi na sa kanya. Ang mga kasinungalingan ni Marco ay tila isang makapal na hamog na bumabalot sa lahat, dahilan upang magduda ang mundo at kung minsan, maging ang kanyang sarili. Hailey, huwag mong hayaang kainin ka ng katahimikan. Ang boses ni Ethan ay nagmula sa pintuan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na naroon ang lalaki. Ang bango ng sandalwood at ang pakiramdam ng kaligtasan ay sapat na. Lumapit si Ethan at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Hailey. Naramdaman niya ang panginginig ng babae, isang panginginig na hindi nanggagaling sa lamig, kundi sa matinding takot na baka sa dulo ng lahat ay wala siyang mapuntahan. Pupunta ako sa Bulacan, Hailey, bulong ni Ethan. Nahanap ng mga tauhan ko si Lola Remedios. Siya ang dating yaya sa mansyon na kasama mo nung araw na nawala ka. Siya lang ang makakapagsabi ng katotohanan bago pa siya makuha ni Marco. Tumingin si Hailey sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Mag-iingat ka, Ethan. Si Marco, wala siyang konsensya. Gagawin niya ang lahat para manatili sa tuktok. Ang paglalakbay ni Ethan patungo sa isang liblib na barangay sa Bulacan ay puno ng tensyon. Ang kalsada ay baku-bako at ang amoy ng tuyong dayami at alikabok ay humahalo sa mainit na hangin. Pagdating niya sa isang maliit at lumang kubo na tila bibigay na sa susunod na bagyo, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa papag. Nanginginig ang mga kamay habang naghihimay ng malunggay. Nabalik ang gunita ng matanda nang ipakita ni Ethan ang litrato ni Hailey. Ang mga mata ni Lola Remedios ay napuno ng takot at mabilis siyang nag-antanda ng krus. Iyan ang batang yon. Ang batang kinuha sa akin. Mangyak-ngiyak na sabi ng matanda. Hindi siya nawala, iho. Kinuha siya. May mga lalaking humablot sa kanya mula sa mga kamay ko habang naglalakad kami sa parke. Sino ang nag-utos, Lola? Sino ang gustong mawala si Vina? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng determinasyon. Ang matanda ay lumingon-lingon sa paligid, tila natatakot na may nakikinig sa bawat salitang sasabihin niya. Ang ina ni Chloe. Si Sofia, siya ang pinsan ng yumaong asawa ni Don Stewart. Gusto niyang mawala ang tagapagmana para ang anak niyang si Chloe ang pumalit sa posisyon. Pinagbantaan nila ang buhay ko, iho. Pinilit nila akong manahimik at lumayo. Isang matinding galit ang nag-alab sa dibdib ni Ethan. Ang lahat ng pagdurusa ni Hailey, ang pagiging ulila nito, at ang pagkakaligaw sa mundong malupit ay hindi pala aksidente, kundi isang masamang balak. Isang pagsasakripisyo ng isang inosenteng buhay para sa kasakiman. Nabalik ang diwa ni Ethan nang makatanggap siya ng isang tawag mula kay Liam. Ang boses ng panganay na Stewart ay puno ng pangamba. Ethan, bumalik ka na rito sa mansion. Ngayon na, utos ni Liam. Dumating ang testigo ni Marco, hindi namin akalain kung sino ang dinala nila. Nang makabalik si Ethan sa mansyon, nadatnan niya si Hailey sa gitna ng sala. Nakaharap sa isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster. Ang babae ay umiiyak at nakahawak sa mga kamay ni Hailey. Ito si Nanay Susing, ang matandang babaeng nag-alaga kay Hailey sa ampunan. Ang tanging tao na itinuring ni Hailey na tunay na ina
bago niya nakilala si Marco. "Vina, anak, bakit mo ito ginagawa?" Hikbi ni Nanay Susing, ang bawat salita ay parang isang patalim sa puso ni Hailey. "Bakit mo kailangang magpanggap na anak ng mayaman? Alam nating dalawa ang katotohanan. Ikaw ang batang iniwan sa tapat ng gate ko na may dalang sulat na nagsasabing ikaw ay anak ng isang labandera." Napatulala si Hailey. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng tinawag niyang nanay, ay nakatayo ngayon sa harap niya at itinatatuwa ang kanyang pagkatao sa harap ng mga steward. "Nanay Susing, bakit?" Bulong ni Hailey. Ang kanyang puso ay tila tuluyan ng gumuho. "Binayaran ka ba nila? Bakit mo magagawang saksakin ang sarili mong anak sa likod?" Sa likod ni Nanay Susing, nakatayo sina Marco at Chloe. Ang ngiti sa mga labi ni Marco ay puno ng tagumpay. Isang nangiting nagsasabing kahit anong gawin ni Hailey, palagi siyang nakabaon sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin si Marco sa mga kapatid na steward. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Ngayong narinig na ninyo ang testimonya ng babaeng nagpalaki sa kanya, may pagdududa pa ba? Si Hailey ay isang impostora. At oras na para ilabas ninyo siya sa mansyon na ito bago pa kami tumawag ng mga pulis." Nanginginig ang buong katawan ni Hailey, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagtataksil ng taong pinakamamahal niya. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbangon ay tila muling pinabagsak ng isang malakas na hampas ng katotohanang binayaran. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Hailey ay nagtagpo sa mga mata ni Ethan. Ang lalaki ay dahan-dahang lumakad patungo sa gitna. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa pag-atake ni Marco. Ngunit ang hawak ni Ethan ay isang lumang tape recorder na nakuha niya mula sa Bulacan. Isang alas na hindi inaasahan ng sinuman. "Lumabas ka na sa bahay na ito, Hailey. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga guard pabalik sa kalsadang pinanggalingan mo. You're just a beggar, and you will always be a beggar." Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa loob ng marangyang sala ng mga steward. Tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa lahat ng natitirang pag-asa ni Hailey. Nakaupo si Hailey sa kanyang mamahaling wheelchair, suot ang isang asul na seda na bestida na sadyang pinili ni Liam para sa kanya. Ngunit sa gitna ng mga kristal na chandelier at gintong palamuti, pakiramdam niya ay muli siyang hinubaran ng dangal. Ang sakit ay hindi na nagmumula sa kanyang mga binti na hindi makagalaw. Nagmumula ito sa babaeng nakayuko sa gilid ni Marco, si Nanay Susing. Ang mga kamay na dati ay nagpahid ng kanyang mga luha noong bata pa siya. Ang mga kamay na nagluto ng lugaw tuwing siya ay may sakit. Ay ang mga kamay ring humawak sa pera ni Marco para itatuwa ang kanyang buong pagkatao. Napahigpit ang kapit ni Hailey sa mga gulong ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga kaso-kasuan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila naging yelo na dumidikit sa kanyang balat. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagsasabing, "Talunan ka na naman, Hailey, Nanay Susing." Ang tinig ni Hailey ay halos hindi marinig, puno ng pagsusumamo at matinding pighati. "Tumingin kayo sa akin. Sabihin ninyo sa harap ko na hindi ako ang batang inalagaan ninyo. Sabihin ninyo sa harap ko na kaya ninyong ipagpalit ang katotohanan para sa mga papel na yan." Hindi tumingin ang matanda. Patuloy lamang ang paghikbi nito. Isang tunog na dati ay nagpapaiyak kay Hailey sa awa. Ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa ulam at galit. Humakbang si Marco palapit. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. "Don't bother, Hailey. Ang katotohanan ay masakit. Diba? You tried to climb the social ladder using a stolen identity. But today, your ladder just broke. Chloe is the real steward and you're just a mistake that needs to be erased." Ngunit sa gitna ng halakhak ni na Marco at Chloe, isang mabigat na hakbang ang narinig mula sa pasilyo. Ang presensya ni Ethan ay tila isang dambuhalang pader
na humarang sa mapang-aping aura ni Marco. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang dilim sa kanyang mga mata ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Ang mga pagkakamali ay kailangang burahin. Tama ka doon, Marco. Malamig na sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Ethan, huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yan. Singit ni Chloe, pilit na pinatatamis ang kanyang boses. Narinig ninyo na ang testimonya ni Nanay Susing. I am the one you've been looking for. Bakit mo pa sinasayang ang oras mo sa isang impostora? Dahan-dahang kinuha ni Ethan ang isang lumang tape recorder mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesang gawa sa marmol. Ang tunog ng paglapag ng gadget ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Nanggaling ako sa Bulacan. Panimula ni Ethan. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Marco na unti-unti nang nagbabago ang timpla ng mukha. Nakausap ko si Lola Remedios. At alam niyo ba kung anong natuklasan ko? May mga taong handang pumatay ng dangal ng iba para lamang sa posisyon at may mga taong handang magbayad ng milyon-milyon para lamang manahimik ang isang matanda. Pinindot ni Ethan ang play button. Isang paos at nanginginig na boses ang narinig sa buong sala. Ang boses ni Lola Remedios na umiiyak habang ikinukwento ang pagkidnap kay Vina noong bata pa ito at ang pagbanggit sa pangalang Sofia, ang ina ni Chloe. Ngunit bago pa matapos ang recording, mabilis na lumapit si Marco at marahas na tinabig ang recorder mula sa lamesa. Bumagsak ito sa sahig at nagkawatak-watak ang mga parte nito. Ang tunog ng pagkabasag ng plastik ay umalingaw-ngaw sa paligid. Kasinungalingan! Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kaba. Binayaran niyo ang matandang yan para gumawa ng kwento. Isang sirang tape recorder laban sa buhay na testigo? You're desperate, Ethan! Tumingin si Hailey sa nagkawasak na recorder sa sahig. Ang tanging ebidensyang maaring magligtas sa kanya ay kasing durog na ng kanyang puso. Lumingon si Marco sa mga guard ng mansion na nakatayo sa gilid. Ano pang hinihintay ninyo? Labas! Turo ni Marco kay Hailey. O gusto ninyong isama ko ang buong pamilya, Stewart, sa demanda ng obstruction of justice? Sa gitna ng tensyon, isang matikas na lalaki ang pumasok sa mansion. Isang sheriff na may dalang warrant. Ngunit ang warrant na hawak nito ay hindi para kay Hailey. Sino sa inyo si Mr. Marco Salvador? Tanong ng opisyal. Ang nangiti ni Marco ay biglang naging isang maputlang maskara. Ang hanging kanina lang ay puno ng kanyang kayabangan ay biglang naging mapait at mahirap langhapin. Ano ang lalamunin ng warrant na ito? Ang kasinungalingan ni Marco? O ang huling pag-asa ni Hailey? Bakit pati ang huling piraso ng aking puso ay kailangan nilang durugin bago ko mahanap ang aking tunay na tahanan? Ako si Marco Salvador. Bakit? Isasampan niyo na ba ang kaso laban sa impostorang yan? Ang ngiti sa mga labi ni Marco ay abot hanggang tainga. Puno ng kampanteng kumpiyansa na tila ba hawak na niya ang buong mundo sa kanyang palad. Inayos pa niya ang kanyang mamahaling relo. Ang relong binili niya, gamit ang perang, dapat ay para sa pagpapagamot ng mga binti ni Hailey. Ngunit ang opisyal ay hindi ngumiti. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento at ang kanyang mga mata ay walang mababakas na kahit anong emosyon. Iniabot niya ang isang asol na folder kay Marco. Mr. Salvador, hindi po ito tungkol sa babaeng nasa wheelchair. Kayo po ang kailangang sumama sa amin sa presinto para sa mga katanungan tungkol sa insurance fraud at tax evasion na may kaugnayan sa inyong kumpanya, ang Salvador Group. Mayroon din kaming natanggap na bagong salaysay tungkol sa isang vehicular accident 3 taon na ang nakalilipas. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Marco. Ang kanyang mapulang muka ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nakaturo kay Hailey ay biglang nanginig at nawalan ng lakas. Anong ibig ninyong sabihin?
Tapos na ang kasong yun. Si Hailey ang nagmamaneho. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang kaba. Gawa-gawa lang ito. Binayaran kayo ng mga steward, di ba? Sumama na lang po kayo ng matiwasay, sir. Giit ng opisyal, habang ang dalawa pang pulis ay lumapit sa magkabilang gilid ni Marco. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Hailey ang mukha ni Chloe. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan, ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Tila isang daga na naghahanap ng butas para takasan ang palubog na barko. Ang kalahati ng laket na kanina lang ay ipinagmamalaki niya ay dahan-dahang itinago sa loob ng kanyang bag. Marco, honey, kailangan kong tumawag sa abogado natin. Mauna na ako sa labas. Mabilis na sabi ni Chloe, bago pa man makasagot ang lalaking tinatawag niyang mahal. Tinalikuran niya ang asawa ni Hailey nang walang kaabog-abog. Isang patunay na ang kanilang alyansa ay nakabase lamang sa interes at hindi sa tunay na pag-ibig. Napanood ni Hailey ang lahat mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng pulis ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ngunit may kalakip pa rin itong pait. Ang lalaking inalayan niya ng kanyang buong buhay ay kinakaladkad na ngayon palabas ng mansion. Nang dumaan si Marco sa harap ni Hailey, tumigil ito sandali. Hailey, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Wala na ang mapang-aping asawa. Ang natitira na lang ay isang duwag na lalaking pilit kumakapit sa huling hibla ng kanyang kaligtasan. Tumingin si Hailey nang diretso sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya. Hindi rin galit. Ang naramdaman niya ay awa. Awa para sa isang taong ipinagpalit ang kanyang dangal para sa panandaliang karangyaan. Ang katotohanan ang siyang nagdala sa iyo rito, Marco, mahinahong sabi ni Hailey. At ang katotohanan din ang siyang magpapalaya sa akin. Nang mailabas na ang nagwawalang si Marco, ang sala ay muling binalot ng katahimikan. Ang mga kapatid na steward ay lumapit kay Hailey. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Ngunit si Ethan ang nanatili sa kanyang tabi. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi pa ito ang katapusan, Hailey, bulong ni Ethan. Isang paunang hakbang pa lang ito. Kailangan nating ayusin ang tungkol sa DNA test at kay Nanay Susing. Nilingon ni Hailey ang matandang babaeng kanina lang ay itinatatuwa siya. Si Nanay Susing ay nakaluhod na ngayon sa sahig, umiiyak ng malakas habang nakatakip ang mga palad sa muka. Ang perang ibinigay ni Marco ay nakakalat sa sahig, tila mga walang kwentang papel. Dahan-dahang inikot ni Hailey ang kanyang wheelchair patungo sa matanda. Kinuha niya ang isang basong tubig mula sa lamesa at iniabot ito kay Nanay Susing. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Uminom muna kayo, Nanay, sabi ni Hailey. Wala itong bahid ng panunumbat. Ang matanda ay tumingin kay Hailey. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Pinagbantaan nila ang buhay ng kapatid mo sa probinsya. Wala akong nagawa. Tumango si Hailey. Na ito ay hindi nagpapalit sa sakit na idinulot ng pagtataksil. Ngunit ito ang simula ng kanyang paghilom. Alam niyang mahaba pa ang laban. Ngunit sa gabing ito, nakatulog si Hailey na hindi na kailangang humingi ng tawad sa mundong wala namang ginawa kundi saktan siya. Gayunpaman, sa loob ng kwarto ni Liam, isang seryosong pag-uusap ang nagaganap. Hawak ni Liam ang orihinal na DNA report na hindi pa nakikita ng iba. Ethan, tawag ni Liam sa pinsan. Mayroon tayong malaking problema. Ang test result ni Hailey, may isang bagay rito na hindi tugma. Hindi sa pamilya natin, kundi sa kanyang kalusugan. Nanlaki ang mga mata ni Ethan habang binabasa ang report. Isang lihim na maaring maging hadlang sa muling pagtayo ni Hailey.
Isang lihim na hindi pa alam ng kahit sino. Sa gitna ng bilyong mga bituin na nakasabog sa kalangitan ng Tagaytay, tila ang buwan lamang ang nakakaintindi sa bigat ng mga binti ni Hailey na ayaw sumunod sa kanyang utos. Nakaupo siya sa balkonahe ng mansyon, ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa kanyang mga balikat. Ngunit ang tunay na lamig ay nagmumula sa takot na baka hanggang dito na lamang siya, isang reynang may korona, ngunit hindi makatayo sa sarili niyang trono. Ang bawat hininga ni Hailey ay may kasamang panalangin at pag-aalinlangan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa manhid niyang mga hita. Ang mga kamay na ito ay nagluto, naglaba, at nagpunas ng dumi para sa isang lalaking itinapon siya sa ulan. Ngayon, ang mga kamay ring ito ay nanginginig sa kaba para sa isang bukas na hindi niya tiyak kung makakalakad na siya ng tuwid. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang marahang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon. Ang banayad at nakakalunod na amoy ng sandalwood ay sapat na para malaman niyang naroon si Ethan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at ipinatong ang isang makapal na cashmere shawl sa kanyang mga balikat. Ang init ng ugnayan ng kanilang balat, kahit panandalian lamang, ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng buhay sa naninigigas na katawan ni Hailey. Masyadong malamig ang gabi para sa isang taong kakagaling lang sa matinding bagyo, Hailey. Malumanay na sabi ni Ethan. Naupo siya sa isang upuan sa tabi ng wheelchair ni Hailey, sapat na malapit para marinig ang bawat paghinga ng isa't isa. Ethan, paano kung kahit anong gawin ko, hindi na talaga ako makatayo? Ang boses ni Hailey ay basag, puno ng emosyong matagal niyang ikinulong sa loob ng kanyang dibdib. Paano kung ang mga steward ay naghahanap ng isang prinsesang perpekto, pero ang nahanap niyo ay isang basag na replika? Dahan-dahang kinuha ni Ethan ang kamay ni Hailey. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga daliri ng babae. Tila tinitiyak na bawat sentimetro nito ay mahalaga. Inilapit ni Ethan ang kanyang mukha kay Hailey. Ang distansya nila ay kasing nipis na lamang ng isang hibla ng buhok. Nakita ni Hailey ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Ethan. Hindi isang biktima, kundi isang babaeng karapat-dapat mahalin. Hindi ka isang replika, Hailey. Ikaw ang orihinal na sining ng pamilyang ito. At kung hindi ka man makatayo, ako ang magiging haligi mo. Hahawakan kita ng ganito kahigpit hanggang sa maniwala ka na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kakayahan mong lumakad, kundi sa katapangan mong mabuhay. Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng kilig na nagpabilis sa tibok ng puso ni Hailey, isang damdaming higit pa sa pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang bawat haplos ni Ethan sa likod ng palad ni Hailey, ang init ng kanilang mga hininga na nagtatagpo sa gitna ng ginaw, ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ni Marco. Na ito ay naging saksi sa isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na handang maghintay. Ngunit sa loob ng library, ang kapaligiran ay hindi kasing banayad ng hardin. Hawak ni Liam ang DNA report na may kalakip na bagong pagsusuri mula sa isang dalubhasang doktor. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit habang binabasa ang mga terminong medical. Ang paralysis ni Hailey. Hindi ito basta pinsala sa nerves mula sa aksidente, Gabriel, sabi ni Liam sa kanyang kapatid sa isang madilim na tono. May nakita silang bakas ng isang uri ng gamot sa kanyang system na matagal nang ibinibigay sa kanya. Isang muscle relaxant na kung itutuloy-tuloy ay magdudulot ng permanenteng panghihina ng mga binti. Binibigyan siya ni Marco ng lason sa loob ng 3 taon para siguraduhing hindi siya makakaalis sa wheelchair. Napukpok ni Gabriel ang lamesa sa tindi ng galit. Hayop ka, Marco. Hindi lang niya ninakawan ng dangal si Hailey. Pinaplano niya talagang gawin siyang bilanggo habang buhay. At mayroon pa. Dagdag ni Liam, ang kanyang boses ay naging seryoso.
Ang lason na ito ay may side effect sa kanyang puso. Kung hindi tayo makakahanap ng antidote o isang operasyon sa lalong madaling panahon, maaring bumigay ang katawan niya sa loob ng ilang buwan. Sa labas, sa dilim ng gabi, ang katahimikan ni Ethan at Hailey ay binasag ng isang biglaang tunog ng notification mula sa tablet ni Hailey. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ang nilalaman ng mensahe ay isang video. Doon, makikita si Chloe na nakangiti ng mapanukso. Hawak ang isang remote control para sa isang malaking billboard sa gitna ng Makati. Hi Vina, akala mo ba ay tapos na ang palabas? Bukas, sa harap ng buong bansa, ilalabas ko ang tunay na bahid sa pangalan ng mga steward at sisiguraduhin kong ang Spark Project ninyo ay magiging mitya ng inyong pagkawasak. Nanginig ang mga kamay ni Hailey. Ang init ng palad ni Ethan kanina ay biglang napalitan ng kilabot. Hindi pa tapos ang laban at ang oras ay tila mabilis na nauubos para sa kanyang buhay at para sa karangalan ng pamilyang kakahanap pa lang sa kanya. Ang bawat hakbang ng orasan sa loob ng Stewart Tower ay tila isang mabigat na tibok ng puso na nagbababadya ng isang malaking pagsabog. Ngayong araw ang paglulunsad ng Project Spark, ang pinakamalaking tech medical investment sa bansa na naglalayong magbigay ng pag-asa sa mga taong may kapansanan. Ngunit para kay Hailey, ang proyektong ito ay hindi lamang negosyo. Ito ang entablado kung saan niya babawiin ang kanyang korona at dudurugin ang mga aninong pilit na humihila sa kanya sa dilim. Sa loob ng kanyang pribadong kwarto, nakaharap si Hailey sa isang malaking salamin. Hindi na ang babaeng may maputlang mukha at magulong buhok ang nakikita niya. Ngayon, ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle sa isang eleganteng chignon at ang kanyang suot na emerald green na silk gown ay tila nagbibigay ng ningning sa kanyang balat. Kahit nakaupo sa wheelchair, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga balikat ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determination. Siya na ang empress na handang maghari. Pumasok si Ethan. Suot ang isang itim na tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging makapangyarihan. Huminto siya sa likuran ni Hailey at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin. Ang kamay ni Ethan ay dahan-dahang lumapag sa balikat ni Hailey. Isang haplos na nagbibigay ng lakas at katiyakan. You look breathtaking, Vina. Ngayong gabi, ang buong mundo ay luluhod sa harap mo. Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay may lalim na nagpadama kay Hailey ng isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi niya naramdaman noon. Kahit hindi pa ako nakakalakad, Ethan, tanong ni Hailey. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Hinawakan ni Ethan ang baba ni Hailey at dahan-dahang iniharap ang mukha nito sa kanya. Ang pagiging reyna ay wala sa iyong mga paa, kundi nasa iyong paninindigan. But soon, my love, you will dance with me. Isinusumpa ko yan. Ang salitang my love ay tila isang matamis na himig na nagdulot ng matinding kilig sa puso ni Hailey, dahilan upang sandaling makalimutan niya ang bigat ng kanyang misyon. Habang nagaganap ang paghahanda sa main hall, sa isang madilim na sulok ng venue, ay abala si Chloe sa pakikipag-usap sa isang lalaking nakauniforme ng waiter. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak niya ang isang maliit na device na balak niyang ikabit sa main screen ng presentation. Siguraduhin mong mailalabas ang mga litratong yon kapag nagsimula na si Liam magsalita. Utos ni Chloe sa isang nanginginig na boses. Kung hindi ako magiging steward, sisiguraduhin kong ang pangalang iyan ay magiging kasing dumi ng basura sa kalsada. Hindi alam ni Chloe na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan na ng mga mata sa dilim. Sa kabilang banda, sa control room ng mga steward, nakatitig si Gabriel sa isang monitor. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Liam, mayroon na tayong access sa lumang cellphone ni Marco na nakuha ng mga pulis. Mayroon itong mga voice recordings na hindi pa nabubura. Buksan mo. Maikling utos ni Liam.
Isang tunog ng pag-play ang narinig sa loob ng silid. Ang boses ni Marco ay malinaw na umaling-awngaw. Isang recording ng pag-usap nila ni Chloe noong gabing balak nilang iligaw si Hailey. "Huwag kang mag-alala, Chloe," sabi ng boses ni Marco sa recording. "Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa dokumento ng mga lupa, itatapon natin siya sa probinsya. Walang makakaalam na siya ang tunay na tagapagmana. Gagawin nating baliw ang tingin ng lahat sa kanya." Pagkatapos ay narinig ang malakas na tawa ni Chloe. "At ang lason, siguraduhin mong patuloy ang pag-inom niya. Gusto kong makita siyang gumagapang habang tayo ay lumilipad sa yaman." Ang katahimikan sa loob ng control room ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang ebidensyang ito ay higit pa sa sapat para hindi lamang ipakulong sina Marco, kundi para tuluyang ibaon sila sa kahihiyan sa harap ng bansa. Bumalik si Ethan sa tabi ni Hailey, hawak ang isang maliit na folder. "Hailey, nakuha na namin ang audio. Ang bawat salita ng kanilang kataksilan ay nasa kamay na natin." Ngumiti si Hailey, isang ngiting puno ng pait, ngunit may kalakip na katarungan. "Ibigay mo yan kay Gabriel. Gusto kong marinig ni Chloe ang sarili niyang boses habang pinapanood niyang gumuho ang kanyang mundo." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tauhan ng security ang mabilis na lumapit kay Ethan at bumulong. Nagbago ang ekspresyon ni Ethan, naging seryoso at alerto. "Anong nangyari?" tanong ni Hailey, kinakabahan sa biglang pagbabago ng aura sa paligid. Tumingin si Ethan kay Hailey. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin na hindi niya mabitawan. May nakapasok sa silid kung saan nakatago ang mga original na DNA samples Hailey at ayon sa CCTV. Ang taong pumasok ay hindi si Chloe. Ito ay isa sa mga sariling tauhan ni Liam. Nanginig ang mga daliri ni Hailey. Ang kaaway ay hindi lamang nasa labas. Ang traidor ay nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Sino ang maaring magtaksil sa mga steward sa gitna ng kanilang pinakamahalagang gabi? "Saan ka pupunta, Chloe? Ang palabas ay magsisimula pa lamang." Ang boses ni Ethan ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpapatayo ng balahibo ni Chloe. Sa gitna ng naglalakihang mga chandeliers sa VIP lounge ng Stewart Tower, nakatayo si Chloe. Hawak ang isang envelope na ninakaw mula sa vault ng laboratorio. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Akala niya ay hawak na niya ang huling alas para pabagsakin ang pamilya Stewart. Hindi alam ni Chloe na sa dilim ng silid, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya. Ang silid ay binalot ng amoy ng mamahalin at sariwang mga bulaklak. Ngunit para kay Chloe, ang hangin ay biglang naging mahirap lang hapin. "Ethan, huwag mo akong takutin," kutyang sagot ni Chloe habang inaayos ang kanyang pulang gown. "Hawak ko na ang ebidensya na ang pinsan mo ay isang impostora. Sa oras na lumabas ako sa entabladong yan, ang pangalang Stuart ay magiging kasing dumi ng putik sa kalsada." Mabilis na humakbang si Ethan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Huminto siya sa harap ni Chloe. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumalamon sa liwanag ng silid. Ang katotohanan ay hindi nananakaw, Chloe. At ang mga taong katuwang mo sa loob ng mansyon na ito, sila ang unang mahuhulog sa hukay na hinukay mo. Sa kabilang bahagi ng mansion, sa loob ng isang sikretong elevator, nakaupo si Hailey sa kanyang wheelchair. Kasama niya si Liam. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay tila isang mabigat na kumot. Napansin ni Liam ang panginginig ng mga daliri ni Hailey sa kanyang kandungan. Ang bawat sentimetro ng pagbaba ng elevator ay tila isang paglapit sa kailaliman ng isang labanan na maaring maging katapusan ng lahat. "Sino siya, Kuya Liam?" tanong ni Hailey. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Sino sa mga pinagkakatiwalaan natin ang nagbukas ng pinto para sa isang ahas na tulad ni Chloe?" Huminga ng malalim si Liam. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit.
Si Attorney Ramos, Hailey, ang abogado na kasama ng pamilya natin sa loob ng 10 taon. Siya ang nagmamanipula ng mga dokumento at nagbigay ng access kay Chloe sa aming mga records. Ang miss of distrust ay tila naging isang masangsang na usok sa isip ni Hailey. Ang taong itinuring nilang bahagi ng pamilya ay siya palang katuwang ng kanyang mga kaaway. Naramdaman ni Hailey ang muling paghapdi ng kanyang puso, ang sugat ng pagtataksil na tila ayaw nang gumaling. Bumalik ang eksena sa VIP lounge. Dahan-dahang inikot ni Ethan ang isang high-back chair na nakaharap sa bintana. Isang babae ang nakaupo doon, nakatalikod sa kanila. Ang kanyang silweta ay tila isang reyna sa gitna ng gabi. Chloe, nais kong ipakilala sa iyo ang misteryosong CEO ng Spark Project na kanina mo pa hinahanap, sabi ni Ethan sa isang tonong puno ng panunuya. Lumapit si Chloe. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Sino ka ba? Magkano ang ibinayad sa iyo ng mga steward para magpanggap na ikaw ang tagapagmana nila? Dahan-dahang lumingon ang babae sa upuan. Ang ilaw mula sa labas ng bintana ay tumama sa kanyang mukha na tila isang espesyal na spotlight na inilaan para sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Marco? Ang tanging lumabas sa bibig ni Chloe nang makita ang lalaking nakatayo sa tabi ng CEO. Ngunit ang lalaking yun ay hindi si Marco. Ito ay si Gabriel, na may hawak na tablet na nagpapakita ng isang live feed mula sa kulungan ni Marco. Hindi Chloe. Ang malamig na boses ng CEO ay umalingaw-ngaw sa silid. Ito ay si Hailey. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng biktima. Ito ay ang boses ng isang babaeng dumaan sa apoy at nabuhay. Ang lalaking hinahanap mo ay kasalukuyang nakikipag-usap sa mga pulis tungkol sa lahat ng ginawa ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at ang envelope na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang huling hantungan ng kanyang mga pangarap. Hailey, paano? Nauutal na sabi ni Chloe. Lumpo ka. Hindi mo kayang pamunuan ang proyektong ito. Ngumiti si Hailey, isang ngiting puno ng katarungan. Ang kakayahan kong maglakad ay maaring nawala, pero ang kakayahan kong makita ang kasamaan ng isang tao ay mas tumalas pa kaysa sa dati. Sa sandaling iyon, ang pinto ng lounge ay bumukas at pumasok ang mga tauhan ng security kasama si Attorney Ramos na nakaposas. Ang abogado ay hindi makatingin kay Liam. Ang kanyang muka ay puno ng kahiyan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkapanalo sa loob ng silid, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Isang malaking sunog ang biglang sumiklab sa main hall kung saan gaganapin ang grand launch. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa mga ventilation shafts ng VIP lounge. Hindi! Sigaw ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang monitor. May nagsabotahe sa system. Nakalock ang lahat ng exits. Tumingin si Hailey sa nagkakagulong paligid. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pagkakabuko kay Chloe, kundi ang katotohanang sila ay nakakulong sa loob ng isang gusaling nagbabagang apoy. Ang bawat hininga ni Hailey ay naging mababaw habang ang usok ay dahan-dahang lumalamon sa silid. Liu ko ay kote tuatra ko'y bingluan ay kong, o ang kanyang muling pagkabuhay ay dito na lamang magtatapos? Ang halimuyak ng mga sariwang rosas sa silid ay mabilis na hinaluan ng isang masangsang at nakakasakal na amoy. Ang amoy ng nasusunog na plastik at alpombra. Ang usok na kulay abo at tila may sariling buhay ay dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng pinto ng VIP lounge. Pilit na nilalamon ang huling hininga ng malinis na hangin. Sa loob ng silid, ang emerald green na silk gown ni Hailey ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang naudlot na tagumpay. Kanina lamang ay pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Ngunit ngayon,
Sa harap ng papalapit na apoy, ang kanyang mga binti ay muling naging kanyang pinakamalaking bilanggo. Ethan, iwanan mo na ako rito. Hindi mo ako kayang buhatin pababa ng 50 palapag habang puno ng usok ang daan. Ang boses ni Hailey ay basag, puno ng pait na higit pa sa lasa ng usok sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang wheelchair. Ang makinang nabakal nito ay tila naging isang rehas na bakal sa gitna ng impyerno. "Tumigil ka, Hailey!" sigaw ni Ethan. Ang kanyang taksido ay punit na sa balikat at ang kanyang mukha ay may uling na. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi natitinag. "I would rather burn with you than live a single second in a world where I failed to protect you. Hindi kita iiwan. Never." Mabilis na binuhat ni Ethan si Hailey mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat pag-angat ni Ethan ay may kasamang pag-iingat. Tila ba hindi sila nasa gitna ng isang nasusunog na gusali. Ang init ng katawan ni Ethan laban sa malamig na balat ni Hailey ay nagbigay ng isang sandali ng kilig sa gitna ng takot. Isang pakiramdam na sa kabila ng kamatayan, siya ay tunay na minamahal. Sa kabilang sulok, si Chloe ay parang isang baliw na kinakalos ang pintong nakakandado. Ang kanyang pulang gown ay punit-punit na at ang kanyang mamahaling makeup ay humahalo na sa kanyang mga luha. "Attorney Ramos, buksan mo ang pinto, ibigay mo ang code." Sigaw niya sa abogadong nakaposas at nakasandal sa pader. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. "Wala sa akin ang code, Chloe." Mahinang sagot ni Attorney Ramos. Ang kanyang boses ay halos malunod sa dagundong ng apoy sa labas. Si Marco, binago niya ang system bago siya arestuhin. Ang plano niya, kung hindi niya makukuha ang Stewart Group, walang sino man ang makakakuha nito. "This building is a giant furnace now." Napahagulgol si Chloe, isang tunog ng pagsuko na tila isang huling hantungan ng kanyang kasakiman. Si Gabriel at Liam ay abala sa paghahanap ng ibang paraan. Hinahampas ang mga bintanang gawa sa reinforced glass, ngunit ang bawat pagtama ng upuan o bakal sa salamin ay nagbubunga lamang ng isang mapurol na tunog ng pagkabigo. Ang init sa loob ng silid ay naging intolerable na. Ang mga dingding ay nagsisimulang uminit at ang tunog ng mga kagamitang nahuhulog sa main hall sa ibaba ay tila mga kulog na papalapit ng papalapit. "Liam, ang emergency vent sa kisame!" sigaw ni Gabriel. "Maaring doon tayo makalabas patungo sa roof deck." Sa tulong ni Liam, pilit na inabot ni Gabriel ang ventilation shaft. Ngunit habang sinusubukan nilang buksan ang takip nito, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong gusali. Isang bahagi ng kisame ang bumagsak, nagdadala ng mga nagbabagang debris sa gitna ng silid, naghihiwalay kay Ethan at Hailey mula sa pintuan at sa iba pang mga kapatid. "Kuya! Ethan!" sigaw ni Hailey. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Ang usok ay naging kasing kapal na ng gabi at ang tanging liwanag na lamang ay ang mapula at nakakatakot na anag-ag ng apoy sa likod ng pinto. Nayakap ng mahigpit ni Ethan si Hailey habang sila ay napasandal sa dulo ng bintana. Ang hininga ni Ethan ay naging mabigat, ngunit nanatili ang kanyang kamay sa likod ng ulo ni Hailey. Pinoprotektahan ito sa init. "Umikit ka, Vina. Just listen to my heartbeat. Huwag kang tumingin sa apoy," bulong ni Ethan. Ngunit bago pa makasagot si Hailey, isang tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa itaas. Hindi ito nanggaling sa kanila, kundi mula sa labas. Isang silhouette ng isang helicopter ang lumitaw sa gitna ng usok at isang rescue rope ang humampas sa bintana. Gayunpaman, bago pa man sila makaabot sa lubid, isang kamay ang humablot sa paa ni Ethan mula sa ilalim ng mga debris. Ito si Chloe, ang muka ay puno ng matinding desperasyon at kadiliman. "Kung mamamatay ako, isasama ko kayo." Hiyaw ni Chloe, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa binti ni Ethan. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Ang helicopter ay lumalayo
dahil sa tindi ng hangin at usok, habang si Chloe ay pilit na hinihila si Ethan pababa sa nagbabagang sahig. Liw ang huling pagkakataon na ito para mabuhay ay tuluyan na bang maglalaho dahil sa huling paghihiganti ng isang taong wala nang mawawala. Akala nyo ba ay ganoon lang kadaling burahin ang isang steward sa mundong ito? Nagkakamali kayo dahil ang dugong nananalaytay sa akin ay hindi basta-basta sumusuko sa apoy. Ang tinig ni Hailey ay hindi nanggaling sa isang biktima. Ito ay nanggaling sa isang nagbabagang katarungan na umalingaw-ngaw sa loob ng Grand Ballroom ng Stewart Hotel. Ang bawat salita ay tila isang palasong tumama sa gitna ng katahimikan ng mga panauhin. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo sa gitna ng sunog. Isang buwan na ang lahat ay naniwalang ang impostorang si Hailey ay tuluyan nang naging abo kasama ng mga pangarap ng pamilya Stewart. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Marco at Chloe. Nakasuot si Marco ng isang mamahaling puting tuxedo habang si Chloe ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na ginto na gown. Nakalabas si Marco sa kulungan gamit ang isang pansamantalang piyansa at gamit ang mga huwad na dokumento ni Attorney Ramos, ipinahayag nila sa publiko na sila na ang bagong tagapamahala ng Project Spark. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay biglang naging mga maskara ng matinding sindak. Sa dulo ng mahabang pasilyo, dahan-dahang bumukas ang naglalakihang pinto na gawa sa purong nara. Ang liwanag mula sa labas ay tila bumuo ng isang banal na anag-ag sa paligid ng isang silweta. Isang babae ang nakatayo doon. Hindi siya nakaupo sa isang wheelchair. Hindi siya inaalalayan ng sinuman. Ang matatag na tunog ng bawat hakbang ng kanyang pilak na sapatos sa makintab na marmol ay tila isang martilyo na dahan-dahang dinudurog ang kumpiyansa ni Marky. Sa bawat pag-angat ng kanyang paa, nararamdaman ni Hailey ang alaala ng hapdi. Ang bawat gabing umiiyak siya sa bisig ni Ethan habang pilit na ginagalaw ang kanyang mga daliri. Ngunit ngayon, ang hapdi ay naging lakas. Ang bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kalayaan. Napatayo ang lahat ng mga panauhin. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Ang ingay ng mga kamera na walang tigil sa pagkutitap ay tila mga bituin na sumasayaw sa paligid ni Hailey. Hindi maaari ito, nauutal na sabi ni Marco. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay hanggang sa tumulo ang alak sa kanyang mamahaling tuksido. Lumpo ka. Pinainom kita patay ka na dapat. Nagpatuloy si Hailey sa paglalakad. Ang kanyang emerald green na gown ay tila isang buhay na dagat na sumasabay sa bawat galaw ng kanyang katawan. Sa kanyang tabi, lumitaw si Ethan na may suot na simpleng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Hailey nang may wagas na paghanga. Hindi siya humawak sa braso ni Hailey. Hinayaan niyang makita ng buong mundo na ang babaeng ito ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nang makarating si Hailey sa harap ng entablado, tumingin siya kay Chloe. Ang babaeng dati ay tumatawa habang itinutulak siya mula sa wheelchair ay ngayon ay parang isang basang sisiw na pilit nagtatago sa likod ni Marco. Chloe, nasaan na ang locket na ipinagmamalaki mo? Tanong ni Hailey. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. At ikaw, Marco, nasaan na ang mga papeles na sinasabi mong nagpapatunay na ako ay isang impostora? Humarap si Hailey sa madla sa harap ng mga kamera na nag-e-ere ng live sa buong bansa. Sa loob ng 3 taon, pinaniwala ako ng lalaking ito na wala akong halaga. Pinaniwala niya ako na ang aking kapansanan ay isang sumpa na dapat kong ikahiya. Ngunit ang totoo, ang kanyang kasakiman ng tunay na kapansanan. Dahan-dahang itinaas ni Hailey ang kanyang kamay at sa screen sa likod niya, lumitaw ang mga dokumentong nakuha ni Liam mula sa Switzerland. Ito ang mga orihinal na bank records at ang tunay na DNA test result na kailanman ay hindi namamanipula.
Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kasunod na video. Ang video ni Marco na naglalagay ng gamot sa inumin ni Hailey na nakuha mula sa isang nakatagong kamera sa kanilang lumang apartment na matagal nang ipinalagay ni Marco na sira. Isang malakas na bulungan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga tao na kanina ay pumapalakpak kina Marco ay ngayon ay tumitingin sa kanila ng may matinding pagkamuhi. "Magsisinungaling ka pa ba, Marco?" tanong ni Hailey habang dahan-dahang humahakbang paakyat sa entablado. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang pag-akyat niya patungo sa kanyang tunay na trono. Napaatras si Marco hanggang sa dulo ng stage, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. "Hailey, makinig ka! Nagawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayaw kong iwan mo ako." Isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Marco. Hindi ito galing kay Hailey, kundi kay Aling Rosa na biglang lumitaw mula sa gilid. Ang mukha ay puno ng takot para sa sarili niyang kaligtasan. "Anak, anong ginawa mo? Bakit mo kami idinamay sa ganitong kahihiyan?" Tumingin si Hailey sa kanyang biyenan at pagkatapos ay kay Chloe na ngayon ay sinusubukang tumakas sa backdoor. Ngunit doon, nakatayo ang mga pulis kasama si Liam at Alexander. "Tapos na ang pagtatago, Chloe," malamig na sabi ni Liam. Humarap muli si Hailey kay Marco. "Ngayong gabi, Marco, hindi lang ang Project Spark ang ilulunsad ko. Ilulunsad ko rin ang pagtatapos ng iyong kaligayahan. Lahat ng kinuha mo sa akin, ang aking dangal, ang aking pera, at ang 3 taon ng aking buhay ay babawiin ko ngayon." Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Hailey, isang bigla ang pagsabog ng malakas na tunog mula sa mga speaker ang narinig. Ang screen sa likuran ay biglang nag-iba. Hindi na ang mga dokumento ang nakita, kundi isang live feed ng isang ospital. Doon, makikita ang isang matandang lalaki na nakaratay at puno ng mga tubo. Ang ama ng mga steward, ang lalaking matagal nang pinaniniwalaan nilang patay na. Ang boses ni Marco ay biglang naging mapanganib at puno ng pananakot. "Akala mo ba ay wala akong plan B, Hailey? Kung itutuloy mo ang pagpapakulong sa akin, ang huling hininga ng tatay mo ay mawawala sa isang pindot ko lang ng remote na ito." Nanigas ang buong katawan ni Hailey. Ang tagumpay na akala niya ay hawak na niya ay biglang nanganib dahil sa huling alas na hawak ng isang lalaking wala ng dangal. Liw ang kanyang muling pagtayo ay magiging mitya ng kamatayan ng kanyang sariling ama. Isang maling galaw ninyo at ang huling hininga ni Don Stewart ang magiging bayad. Ang boses ni Marco ay pumiyok sa tindi ng desperasyon, ngunit ang hawak niyang remote control ay tila isang banal na relikya na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pawisang-pawis ang noo, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang nakaturo ang daliri sa kulay pulang baton ng device. Sa screen, ang imahe ng kanilang ama, ang haligi ng pamilya Stewart na inakalang nawala na, ay tila isang marupok na kandila sa gitna ng bagyo. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng matanda ay nakadepende sa makina, at ang makinang iyon ay nakatali sa kasamaan ni Marco. Napako si Hailey sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga binti, na kanina lang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay biglang naging parang yelo sa lamig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Kung kailan siya natutong tumayo, doon naman kukunin ang buhay ng taong nagbigay sa kanya ng pangalan. "Marco, bitawan mo ang remote na iyan." Ang boses ni Liam ay parang dagundong ng kulog, ngunit bakas ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Huwag mong gawing mas malalim ang hukay na kinalalagyan mo." "Hukay? Matagal na akong nasa hukay, Liam. Mula noong gabing bumangon ang babaeng ito mula sa putikan." Hiyaw ni Marco habang itinuturo si Hailey. "Hailey, luluhod ka sa harap ko.
Isisigaw mo sa harap ng lahat ng media na ito na ikaw ang nagsinungaling, na ikaw ang nagnakaw ng yaman ko. Gawin mo ito ngayon din kung gusto mong makita pang humihinga ang tatay mo. Huminga ng malalim si Hailey. Ang pait sa kanyang lalamunan ay tila lason, ngunit sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang kamay. Si Ethan, ang hawak nito ay mahigpit, puno ng katiyakan at may kasamang banayad na haplos ng hinlalaki sa kanyang mga daliri. Isang senyales na tanging sila lamang ang nakakaalam. Dahan-dahang tumingin si Hailey kay Gabriel na nasa kabilang gilid ng stage. Ang bunsong Stuart ay tila abala sa kanyang tablet. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Nakuha ni Hailey ang mensahe. Kailangan niya ng oras. Marco, panimula ni Hailey. Ang kanyang boses ay naging malumanay. Pilit na ibinabalik ang imahe ng martir na asawang minahal ni Marco noon. Naaalala mo ba nung unang taon natin? Noong wala tayong makain at ang tanging hiling ko lang ay makita kang matagumpay? Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Marco. Kahit ang mga binti ko, ibinigay ko para mabuhay ka. Tumahimik ka! Huwag mong gamitin ang nakaraan. Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang paghawak sa remote ay bahagyang lumuwag. Ang emosyon ay ang kanyang kahinaan. Hindi ba't sabi mo noon, hinding-hindi mo ako pababayaan? Patuloy ni Hailey. Dahan-dahang humahakbang palapit kay Marco. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kasamaan. Nasaan ang lalaking yon, Marco? Ang lalaking pinakasalan ko? Nasaan ang dangal mo? Wala nang dangal, Hailey. Mayaman na ako. At hindi ako babalik sa pagiging mahirap. Sa sandaling iyon, ang screen sa likuran ay biglang kumislap. Ang imahe ng ospital ay napalitan ng isang live feed ng mga special forces na pumasok sa silid ni Don Stewart. Mabilis na tinanggal ng mga eksperto ang bypass device na ikinabit ni Marco sa life support system. Isang thumbs up ang ibinigay ng isa sa mga rescuer bago tuluyang nagdilim ang screen. Ngayon na, Gabriel, sigaw ni Liam. Isang matinis na tunog ng frequency jammer ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napahahawak si Marco sa kanyang mga tenga dahil sa sakit ng tunog. Pilit niyang pinindot ang remote muli at muli, ngunit wala nang nangyari. Ang pulang ilaw ng device ay tuluyan nang namatay. Hindi maaari ito, hiyaw ni Marco. Bago pa man siya makakilos, mabilis na sumugod si Alexander at Gabriel. Isang malakas na pagkakahablot sa braso ni Marco ang nagpabagsak sa kanya sa sahig ng entablado. Ang tunog ng kanyang pagkakasubsob ay tila ang huling pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa buhangin. Samantala, si Chloe ay sinubukang tumakbo patungo sa exit, ngunit hinarang siya ni Aling Rosa. Ang matandang babae, sa takot na madamay sa kulungan, ay marahas na sinabunutan ng dating kakampi. Ikaw ang nag-udyok sa anak ko. Ikaw ang salot sa pamilya namin. Nagkagulo ang lahat. Ang bawat sampal at kalmot na ibinibigay ni Aling Rosa kay Chloe ay tila isang mantsa sa marangyang ballroom. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at pinaghiwalay ang dalawa bago tuluyang isinuot ang mga posas sa mga kamay ni na Marco at Chloe. Nang dumaan ang mga pulis sa harap ni Hailey, dala ang nakaposas na si Marco, tumigil ang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, putik, mula sa pagkakasubsob at sukdulang pagkatalo. Hailey, patawarin mo ako. Hailey, mahal kita. Hindi kumurap si Hailey. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, puno ng katarungan na matagal niyang ipinaglaban. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Marco, at ang patawad ay hindi ibinibigay sa taong pilit na pumapatay sa kaluluwa ng iba. Sa kulungan mo hanapin ang iyong sarili, dahil dito sa mundo ko, wala ka na kahit anong puwang. Habang kinakaladkad palabas ang mga taksil, ang buong ballroom ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpakan. Ngunit hindi iyon naririnig ni Hailey. Ang tanging naririnig niya
ay ang mahinahong tinig ni Ethan sa kanyang tabi. Tapos na, Vina. Wala nang mananakit sa'yo. Bulong ni Ethan habang dahan-dahang hinahalikan ang noo ni Hailey. Naramdaman ni Hailey ang pag-agos ng mga luha. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Ang kanyang mga paa ay hindi na lamang nakatapak sa sahig, kundi nakatapak na sa isang bagong simula. Isang huling tanaw ang ibinigay niya sa pinto kung saan inilabas ang kanyang madilim na kahapon. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang nurse mula sa ospital ang mabilis na lumapit sa mga steward. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Sir Liam, si Don Stewart po. Nagising na siya. At mayroon po siyang gustong ipagtapat na sekretong hindi ninyo dapat malaman tungkol sa tunay na dahilan ng pagkawala ni Vina. Ang kaba sa dibdib ni Hailey ay muling bumalik. Mayroon pa bang mas malalim na lihim sa likod ng kanyang pagdurusa? Ang mahinang tunog ng heart monitor sa loob ng pribadong silid sa ospital ay tila isang regular na orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng kapayapaan. Ang amoy ng antiseptic ay hinaluan ng bango ng mga sariwang sampagita na nakalagay sa gilid ng bintana, kung saan ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa puting sahig. Sa tabi ng kama, nakaupo si Hailey. Ngayon ay kilala na ng lahat bilang Vina Stewart. Hawak niya ang kulubot na kamay ng kanyang ama, si Don Stewart. Pagkatapos ng gulo sa ballroom, dinala siya rito ng kanyang mga kapatid. Ang bawat mahinang pisil ng kanyang ama sa kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapahilom sa 20 taon ng pangungulila. Vina, anak ko. Ang boses ng matanda ay paos, ngunit puno ng matinding pagmamahal. Patawarin mo ako. Hindi kita nagawang protektahan noon. Tapos na yon, Papa. Bulong ni Hailey, habang ang mga luha ay marahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mahalaga ay narito na tayo. Nakauwi na ako. Ibinunyag ng Don ang huling lihim. Ang pagkawala ni Hailey ay hindi lamang dahil sa kasakiman ni Sofia. Mayroon palang lihim na kasunduan sa pagitan ng yumaong ina ni Chloe at ng isang korap na opisyal upang itago si Hailey sa isang malayo at mahirap na lugar. Nang sa gayon, ay hindi na mahanap ng mga steward ang kanilang tagapagmana. Ngunit ang Don, sa kabila ng kanyang pagkakastroke noon, ay palihim na naglagak ng isang trust fund sa pangalan ni Vina na siyang dahilan kung bakit hindi kailanman tuluyang naghirap si Hailey sa ampunan. Ang perang yun din ang hindi sinasadyang nagamit ni Marco upang mapalago ang kanyang negosyo. Isang utang na loob na kailanman ay hindi binayaran ng lalaki. Lumipas ang mga buwan, ang ingay ng mga kamera at ang pait ng mga balita tungkol sa trial ni Marco at Chloe ay dahan-dahang humupa. Hinatulan ng dalawa ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa tangkang pagpatay, insurance fraud at kidnapping. Si Aling Rosa naman ay naiwang mag-isa sa kanilang lumang bahay. Kinamkam ng bangko ang lahat ng kanilang ari-arian bilang pambayad sa mga pinsalang idinulot ng kanyang anak. Ang hustisya ay tila isang malakas na alon na naglinis sa dalampasigan ng buhay ni Hailey. Isang hapon sa dalampasigan ng Boracay, kung saan ang buhangin ay kasing puti ng pangarap, dahan-dahang naglalakad si Hailey. Hindi na siya gumagamit ng wheelchair, hindi na rin siya gumagamit ng saklay. Ang bawat hakbang niya sa malambot na buhangin ay tila isang tula ng tagumpay. Ang bawat dampi ng tubig dagat sa kanyang mga binti ay nagpapaalala sa kanya na ang himala ay hindi lamang nangyayari sa mga kwento. Ito ay nangyayari sa mga taong hindi sumusuko. Huminto siya at lumingon sa lalaking kanina, pasumusunod sa kanyang bawat hakbang. Nakatayo si Ethan ilang metro ang layo, nakasuot ng puting linen na polo, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga habang pinagmamasdan ang babaeng bumago sa kanyang mundo. Napakaganda mo, Vina, sabi ni Ethan habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng mga alon at ang mahinang huni ng mga ibon ang tanging saksi sa kanilang sandali.
Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Ethan, sagot ni Hailey. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ethan at sa pagkakataong ito, siya ang humila sa lalaki para maglakad sa tabi niya. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit noong ako mismo ay ayaw na sa sarili ko. Huminto si Ethan at hinarap si Hailey. Kinuha niya ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may kumikinang na brilyante. Isang simbolo ng isang bagong bukas. Venus Stewart, noong nakita kita sa gitna ng ulan, ang gusto ko lang ay iligtas ka. Ngunit sa paglipas ng panahon, na-realize ko na ikaw pala ang nagligtas sa akin. Pinatunayan mo sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa mga kamay na nanununtok, kundi sa pusong marunong magpatawad at muling magmahal. Dahan-dahang lumuhod si Ethan sa buhangin. Will you walk with me for the rest of our lives? Will you marry me? Ang kilig na naramdaman ni Hailey ay higit pa sa anumang salitang kayang isulat. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katuwaan. Yes, Ethan. Ngayon, bukas, at hanggang sa huling hakbang ng aking buhay. Isinuot ni Ethan ang singsing sa daliri ni Hailey at dahan-dahang binuhat ang babae para sa isang mahigpit na yakap. Ang init ng kanilang pagmamahalan ay tila sikat ng araw na nagbibigay ng liwanag sa madilim nilang nakaraan. Sa di kalayuan, nakatayo ang tatlong kapatid na Stewart, sina Liam, Alexander at Gabriel. Nakangiti habang pinapanood ang kanilang prinsesa na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Tiningnan ni Hailey ang abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Ang mga pilat sa kanyang puso at mga binti ay mananatili. Ngunit hindi na bilang paalala ng sakit, kundi bilang mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Natutunan niya na ang pagtayo ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kakayahan. Ito ay tungkol sa pagbangon ng kaluluwa mula sa putikan ng pagtataksil patungo sa liwanag ng pag-asa. At sa piling ng kanyang pamilya at ng lalaking nagmahal sa kanya ng wagas, alam ni Hailey na wala ng bagyong makakapagpabagsak sa kanya muli. Dahil siya si Venus Stewart at siya ay nakatayo na ngayon, mas matatag, mas matapang at puno ng pagmamahal. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng huling hagupit ng bagyo sa buhay ni Hailey. Ngayon, ang Stewart Mansion ay hindi na lamang isang gusaling yari sa bato at marmol. Ito ay naging isang tahanang puno ng buhay, halakhak at init na tila hindi kailanman dadapuan ng lamig ng kahapon. Sa gitna ng malawak na hardin, kung saan ang mga bulaklak ng jasmine ay tila mga bituing nakasabog sa luntiang damo, nakatayo si Hailey. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa banayad na ihip ng hangin. Nakatingin siya sa malayo, sa kanyang mga kamay na ngayon ay may karga-kargang isang maliit na anghel, si Baby Hope, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Ethan. Ang bawat mahinang paghinga ng sanggol ay tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pait na kanyang dinanas. Lumapit si Ethan mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga bisig ay dahan-dahang yumakap sa mag-ina. Isang banayad na halik ang ipinatong ni Ethan sa balikat ni Hailey, habang ang kanilang mga mata ay nakapako sa kanilang anak. Nakikita mo ba yon, Ethan? Bulong ni Hailey. Itinuro niya ang kanyang mga paa na matatag na nakatapak sa damuhan. Dati, ang tanging hiling ko lang ay makaramdam ng kahit anong sakit sa aking mga binti para malaman kong buhay pa ako. Pero ngayon, ang nararamdaman ko ay ang lambot ng lupa at ang init ng pag-asa. Ngumiti si Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng wagas na paghanga. Dahil ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko, Vina. Ang iyong pagtayo ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa ating lahat. Sa loob ng mansion, ang Don ay patuloy sa kanyang paglakas. Inaalalayan ng kanyang tatlong matatangkad at mapagmahal na mga anak.
Si Nanay Susing naman ay binigyan ni Hailey ng isang maliit na bahay sa probinsya at sapat na pangkabuhayan para sa kanyang kapatid. Isang paraan ng pagpapakita na ang pagpapatawad ay mas matamis kaysa sa paghihiganti. Minsan, sumasagi pa rin sa gunita ni Hailey ang mukha ni Marco sa likod ng mga rehas ng bakal. Nabalitaan niyang tinalikuran na ito ng lahat, maging ng sarili nitong ina. Ngunit sa tuwing darating ang alaalang iyon, hindi na galit ang nararamdaman ni Hailey. Ang poot ay pinalitan na ng isang malalim na katahimikan. Napagtanto niya na ang tunay na pagkapanalo ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang ang sarili mo ay malaya na mula sa kanilang anino. Ang bawat hakbang ni Hailey ngayon ay may kasamang pasasalamat. Ang utang na loob na dati ay ginamit na kadena ni Marco ay naging isang tulay para sa kanya upang mas lalong pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang Project Spark ay naging matagumpay, nagbibigay ng libu-libong wheelchair at prosthetic legs sa mga nangangailangan, ngunit higit pa sa kagamitan, nagbibigay ito ng dignidad sa mga taong inakala ng mundo ay wala ng silbi. Habang papalubog ang araw, nagkulay kahelang kalangitan, tila isang painting na iginuhit ng tadhana. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Hailey at sabay silang naglakad patungo sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay naging isang matatag na ritmo, isang ritmo ng isang pamilyang binuo ng pagdurusa, pinatibay ng katotohanan, at pinagtibay ng walang hanggang pag-ibig. Tapos na ang ulan, Vina, sabi ni Ethan, at ang bahaghari ay narito na para manatili. Sagot ni Hailey, habang ang isang huling sulyap ay ibinigay niya sa langit, nagpapasalamat sa bawat luhang dinaloy. Dahil kung hindi dahil sa mga luhang iyon, hindi niya kailanman makikita ang ganda ng bagong umaga.